Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 28, talata 1 hanggang 10. Sa gabi ng araw na ito ay ipagdiriwang natin ang bihilya ng Paskwa o ang bihilya ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya nga naman, ang mabuting balita na ating ipinagninilayan ay ang tagpo kung saan sa pagmamadaling araw, makalipas ang araw ng pamamahinga, naparoon sa libingan si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Doon ay biglang lumindol. Bumaba sa langit ang isang anghel at iginulong ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Nanginig sa takot ang mga bantay na sundalo nang makita nila ang anghel at sila ay nabuwal na parang mga patay. Kung maaalala natin na ipinasara ng mga punong relihiyoso ang libingan ng Panginoong Jesucristo at pinabantayan sapagkat nangangamba sila na mangyari ang ipinapahayag na si Jesucristo ay muling mabubuhay. Ngunit dumating na ang tagpo na kailangan ng ipakita ng kalangitan na mas makapangyarihan ang Diyos sa kamatayan. Kaya nga ang unang ginawa ng anghel ay buksan ang nakasarang bato na humaharang sa libingan. Maging ang mga bantay ay walang nagawa. Kaya't sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng sinabi. At ipinakita niya ang libingan na walang laman. Sinabi ng anghel, magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. At papunta siya sa Galilea. At sa tagpong ito, isang mahalagang larawan ang napakalakas na makatawag pansin sa ating lahat. Wala na si Jesucristo sa libingan sapagkat siya ay Diyos ng muling pagkabuhay. Siya ay buhay. Hindi siya maaaring tanikalaan ng kamatayan. Ang libingan ay hindi ang kanyang lugar. At nang paalis na ang mga babae, sila ay sinalubong ng Panginoong Hesus. At sinabi ng Panginoong Hesus, magalak kayo. At sa kanilang pagkamangha sila ay lumapit at hinawakan ng kanyang mga paa at sinamba siya. Sapagkat siya ang Panginoon ng buhay. Siya ang Panginoong nagwasak sa kasalanan at kamatayan. At sinabi ni Hesus, huwag kayong matakot. Magmadali kayo't sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Isang napakalaking konsolasyon ang mabuting balitang ito. 2 ulit na nabanggit, huwag kayong matakot. Ang libingan ay walang laman. At si Jesucristo ay nagniningning sa kanyang muling pagkabuhay. Isang mahalagang salita para sa ating lahat. Nagninilay ngayon sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus sapagkat tayong lahat din ay dumaranas ng mga libingan, ng mga kamatayan. Maaring hindi pisikal na kamatayan, ngunit may mga sitwasyon na dumadaan sa ating buhay, mga krus kung saan tayo ay naipapako, mga libingan na nakasarado, para bang wala ng lagusan palabas. Mga sitwasyon at pangyayari sa ating kasaysayan na nag-aalis ng kahulugan ng tamis ng buhay at tayo ay binabalot ng dilim. Maaring mga suliranin, mga krisis, mga problema, mga mabibigat na pinagdadaanan. Napakalaking konsolasyon ng mabuting balitang ito sapagkat ang langit na mismo ang nagpagulong o nag-alis
ng batong nakatakip. Para bang lahat tayo ay inaanyayahan ng ating Panginoong Hesus humakbang palabas sa libingan. Sapagkat hindi iyon ang lugar natin. Ang lugar natin ay pagbangon. Ang lugar natin ay pagsisimula ng muling buhay, ng muling pagkabuhay. Kaya nga, sinasabi sa atin ng mabuting balitang ito, huwag tayong matakot. Sapagkat ang ating Panginoon ay nagtagumpay na. At sa pagtatagumpay na iyon, tayong lahat ay kabahagi. Tayong lahat ay kasama. At mahalaga rin ang sinabi ng ating Panginoon na sabihin sa mga alagad, sa mga kapatid na pumunta sa Galilea. Sapagkat doon ay matatagpuan nila si Jesus, ang ating Panginoon, na muling nabuhay. At ang tanong, bakit Galilea? Sapagkat sa Galilea nagsimula ang lahat. Sa Galilea, nakatagpo ng ating Panginoong Jesucristo ang lahat ng kanyang alagad. Sa Galilea, kung saan ang bawat alagad ay may iba't ibang sitwasyon. Ang iba ay nasa sitwasyon ng kasalanan, ang iba ay nasa sitwasyon ng kawalang pag-asa, ang iba ay nasa sitwasyon ng kabiguan. Mga pangyayari sa buhay na nangyayari sa mga normal na tao. Ngunit nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo sa kanilang buhay at sila ay kinatagpo, doon nagbago ang lahat. Ayun ang karanasan ng unang pag-ibig, kung saan kinatagpo sila ng ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang katauhan, naroon ang misteryo ng pag-ibig ng kalangitan. Sa madaling salita, doon nila natikman ang unang patikim ng pagmamahal ng Diyos. Kaya nga sinasabi ng Panginoong Jesucristo, bumalik sa Galilea, balikan ang karanasan ng unang pag-ibig. Sapagkat alam natin, ang mga alagad ay napuno ng takot. Ang mga alagad ay nagtakbuhan at nagsitakas. At sa kanilang mga isip, sa kanilang mga kalooban, sila ay nalulungkot sapagkat iniwan nila ang Panginoon na sa kanila ay nagmamahal. Ngunit ang pagpapahayag ng ating Panginoong Jesucristo na sila ay kakatagpuin niya sa Galilea ay mahalaga at malalim ang naisabihin. Alalahanin ninyo ang unang karanasan ng pag-ibig ng Diyos. Alalahanin ninyo ang unang karanasan ng aking pagmamahal para sa inyo. Isang pagmamahal na kayang yakapin ang tao kahit sino man siya. Kaya nais ipaalala ng Panginoong Jesucristo sa ating lahat na bumalik sa Galilea, sa unang karanasan ng pag-ibig. Kalimutan ang nakaraan. Huwag sisihin ang sarili. Huwag maawa sa sarili dahil sa mga maling nagawa. Para bang naisariwain muli ng ating Panginoong Jesucristo ang karanasan ng pag-ibig. At nais niyang ipadama muli sa atin na tayo pa rin ay kanyang minamahal. Totoo, katulad ng mga alagad, sa harapan ng paghihirap, tayo ay lumalayo, tayo ay tumatakas. Ngunit sa Galilea, lugar ng pag-ibig, lahat tayo ay nais muling tipunin ng Diyos, tipunin ng Panginoong Jesucristo bilang kanyang kawan. At sa kawan na ito, na mabubuhay sa pag-ibig, ay mananatili ang Panginoon. Kaya nga, kung babasahin natin ang mabuting balitang ito at ipagpapatuloy natin sa mga huling bahagi ng Kapitulo 28, sinabi ni Jesucristo, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ibig sabihin, isang pag-ibig na nananatili. Isang pag-ibig na hindi kayang burahin ng ating mga pagkakamali. Uulitin natin ang sinasabi sa mabuting balitang ito. Huwag matakot. Bumalik sa Galilea. Hawakan muli at tikman ang walang hanggang pag-ibig ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.